Gusto kita. Gusto kitang pakasalan. Gusto kitang maging asawa. I've been admiring you ever since I was in high school. Dear Amihan Stories presents Married to My Longtime Billionaire Idol. Written by Clover Daffodil. Wala pa raw ang groom. Sabi ng papa ni Shane sa dismayadong boses matapos itong makipag-usap sa cellphone. Nasa harap sila ng pinto sa Manila Cathedral kung saan dapat ay nagsisimula ng kasal niya. Talaga pa? Hindi niya naitago ang saya sa boses niya. Sino ba namang hindi matutuwa? Ikakasal siya ngayon sa taong hindi niya pa nakita. Nung kumuha siya ng marriage license kasama lalaking yon, ay naka-shades ito at naka-mask. May bigote rin kaya malamang ay matanda na. Naasiwa siyang isipin na ikakasal siya sa matanda. Hindi kaya umatras na yon pa? No worries, Iha. Ang sabi nasiraan lang daw ng kotse. Let's wait for about 10 minutes. Maya-maya ay darating na rin yun. Agad siya napabusangot. Pa, is this really the only way to get your asset back? What if magtrabaho na lang ako sa company tapos tumulong akong palaguin yun? Anak, ngayon ka ba atras kung kailan nandito na tayo? I promise, Mr. Riveros, na ipapakasal kita sa anak nila. Malaki ang naitulong nila sa pamilya natin, kaya hindi na tayo pwedeng umatras. Pa, hindi pa ako handang magpakasal. I'm only 25 at marami pa akong gustong gawin. For what felt like the 100th time, she begged. Hinawakan nito ang kamay niya nakakapit sa braso nito. Napag-usapan na natin to sa bahay pa lang. And I already made it clear to you na walang magbabago sa desisyon ko. So you better not mention it again, clear? Pa, Shane, no buts. It's already been decided. Just think of it as a wedding ceremony. If it doesn't work for both of you, you can file for annulment in 2 to 3 years. Ay, hindi niya maiwasang bumuntong hininga. Leo Nathaniel Riveros. That was the name of the guy she was about to marry. Never in her life had she heard that name before. Katunog pa yun ang pangalan ng artistang iniidolo niya. The guy she had been admiring for a long time. Kung yun na lang sanang ipapakasal sa kanya, siguradong hindi siya magdadalawang isip. Pero ang ipakasal sa isang matanda? Was there really no way to change their minds? Once she gets married, everything will change. Hayaan na lang niya ba talagang mangyari yun? Mariin siya napailing. Hindi. No. She can't bear to lose her freedom. Ngayong araw ding yun, she would make the boldest decision of her life. She will run away from her own wedding. Humawak siya sa tiyan niya at umarting masakit yun. Shane, what happened? Agad na nag-alala ang papa niya. Pa, ang sakit ang tiyan ko. Aray! Don't tell me you... lalabas na pa! Teka, sir, I need to go to the CR ha. Sakit, aray. It's almost there. Hey, Shane! Tawag ng papa niya habang nagmamadali siyang umalis. Nakahawak pa rin sa tiyan. Magsi-CR lang ako pa. Babalik ako, I promise. Sigaw niya habang papalayo. Pero alam niyang matutunugan din ng papa niya na nagkukunwari lang siya. For sure, may mga tauhan na itong maghahanap sa kanya mamaya. Hawak-hawak ang mahabang wedding gown niya sumasayad sa sahig. Tumakbo siya ng tumakbo. Hanggang sa may nakita siyang kotse na papunta sa direksyon niya. Mabagal ang andar niyon at eksaktong huminto sa harap niya. Agad siya lumapit sa pinto ng kotse at pumasok sa loob. Hey, what are you doing? Galita sigaw na lalaking nasa driver's seat. Hinubad niya ang suot na kwintas at inabot dito. Please, take me somewhere. Babayaran kita kahit magkano. Sa ngayon, ito munang kwintas. Kalahating milyon ang presyo nito. Pwede mo itong sanla. Pagmamakaawa niya. When she finally looked at him, only then did she realize who the guy was. Ngumisi ito sabay hawak sa baba niya para mas iharap ang mukha niya rito. Ikaw si... It's surprisingly amusing that you can run away in that wedding dress. Ganun mo kayo magpakasal? Gusto niyang isipin na namamalikmata lang siya, pero sa ganong kalapit na distansya ay malabo. Kilalang-kilala niya bawat anggulo ng mukha ng idol niya. Ito si Leonel Riveros. Bago pa siya makapagsalita,
Nakita niya sa labas ang papa niyan tumatakbo palapit sa kotse. Oh my God, malapit na si Papa. Mukhang hindi niya mapapakiusapan ng lalaki na umalis. He's a celebrity. Baka magkaroon pa ito ng issue kapag nakita sila magkasama. Umakto siyang lalabas ng kotse, pero agad siyang hinawakan ito sa braso. What's the rush? Ha? Ano ba ginagawa mo? Bitawan mo nga ako. Kailangan kong umalis. Mahuhuli ako ni Papa. Kapag bumaba ka, he'll catch you in no time. Then, am I just gonna stay here and let him catch me? Bigla itong lumapit. Dikit na dikit na siya sa upuan. Napahilig siya na sana ay may mauurungan pang ulo niya dahil sa sobrang lapit ang mukha nito. She thought he was going to kiss her, pero sinuot lang pala nito ang seatbelt para sa kanya. There you go, pwede na tayong umalis. Ha? Ilalayo mo ko rito? Pinandar nito ang kotse. Hindi niya alam kung saan siya nito dadalhin at mas lalong hindi niya alam kung bakit siya nito tinutulungan tumakas. Nakatitig lang siya sa lalaki habang nagdadrive ito. Gwapong-gwapo na siya rito kapag pinapanood niya ito sa mga series sa TV, lalo na kapag nagmamodel at may mga photoshoot na nakikita niya sa billboard. Pero ngayon nakita niya ito ng personal, wala na siyang ibang gustong gawin, kundi titigan lang ito. He's really handsome, parang Koreano, chinito, flawless sa mukha at expressive ang mga mata. Bigla ito nagsalita. Don't you think you're staring at me too much? Di ka ba natatakot na baka matunaw ako habang nagdadrive? You're Lionel Riveros, tama? Paniniguro niya. Nag-smirk ito habang nakatingin pa rin sa daan. Ano sa tingin mo? So, ikaw nga yun? Oh my God! Napatakip siya ng bibig. You're that happy to see me? Sino ba namang hindi? You came in time to take me away. Hindi ba parang similar to sa isa sa mga series mo? Ikakasal na babae tapos dumating ka para kunin siya? Oh my God, that was such a perfect plot. Anya sabay hampas sa lalaki. Agad siya natauhan na lumingon ito. Sorry. Mahilig kasi akong mahampas kapag na-overwhelm ako. Masakit ba? Hindi naman, parang hampas lang na martilyo. Ganun kasakit? Sorry. Agad siyang tinamaan ng hiya. Unang kita pa lang nila pero bad impression na agad ang magiging tingin nito sa kanya. Pagkakataon niya pa naman sana yon para mapalapit sa kanyang idolo. For sure, hindi mo ko kilala so magpapakilala ako. Umayo siya ng upo. I'm Sheen Rodriguez, 25 years old. Graduate ako ng civil engineering pero lately ko lang na-realize na hindi ko talaga gustong mag-engineer. Mas gusto ko mag-model. Mahilig kasi ako magpaganda at rumampa. Hindi ko na ipinursu ang civil engineering kaya ngayon, gusto ni Papa ipakasal ako sa isang lalaking hindi ko naman kilala at maging housewife na lang. Mahaba niyang turan. Hindi ko mibo ang lalaki at nakatingin lang sa daan, kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. Para sa akin, bata pang 25 years old para magpakasal. At hindi ko pa masyadong na-enjoy ang buhay ko. Kaya gusto ko muna maging single at mag-enjoy. Hindi naman niya kailangan sabihin yun, pero hindi niya mapigilan dumaldala. What else? Anito, napangiti siya dahil nakikinig ito. Maganda ako, matalino, mabait, ano pa pa? Nanggaling ako sa mayamang pamilya. Yung papa ko may-ari ng chain Empire Hotel. Pero don't get the wrong idea ha, hindi ako nagyayabang. Yeah, you're simply just telling a story. Yun, tama, nag-share lang ako ng story. At alam mo ba, nagulat talaga ako na makita kita. I thought you were just someone who exists on screen, pero totoo ka pala talaga. What? Anito, sabay saglit na sumuliyap sa kanya. Ngayon lang kasi kita nakita ng malapitan, kaya minsan naiisip ko na hindi ka totoo at sa TV screen ka lang nag-e-exist. Pero ngayon, nakakausap na kita. Tapos, nahahawakan. Anya sabay sundot sa braso nito. He didn't seem bothered by it, pero napansin niyang bahagyang pag-arko ng labi nito. You seem to like me that much. Sino ba namang hindi? Siyempre, sobrang gustong-gusto kita. I'm your fan. Really? Hindi mo man na itatanong pero I created a fan account. May 1 million followers na sa Facebook. May ginawa rin ako mga group chat ha at yearly ako nagpapadala ng regalo sa'yo tuwing birthday mo. Tapos, punong-puno ng merch yung kwarto ko. Kahit saan ako tumingin, puro mukha mo nakikita ko. Anya, namumula na sa kilig.
Hindi kaya na-manifest kita? Tumikim ito, parang mas nahiya pa kaysa sa kanya. Ah, right. Can we take a picture? Gusto ko rin ng autograph mo. Okay lang ba? Umakto siyang kukunin ng cellphone niya na ma-realize na wala nga palang bulsang gown niya at wala siyang dalang cellphone. Ay, wala pala akong dalang cellphone. Siguro next time na lang. Dismayado niyan sabi. Huminto ang kotse sa tabi ng isang malaking gate. Hindi niya alam kung saan siya nito dinala. Let's take a picture. Inalabas ito ang cellphone nito at binuksan ng camera. Okay lang ba yan? Why not? I'm open to a little fan service. Sa kwento mo pa lang kanina, halata namang avid fan kita. At kapag tinanggihan kita, baka bigla ka pang maging basher. You know how cancel culture works. You know how social media could promote hate from someone who has massive followers, isn't it? Mahabang tura nito sabay tapat nito ng kamera sa mukha nila. Wala naman akong planong gawin yun. Depensa niya. Kasabay niyon ay narinig niya ang pag-click ng kamera. Teka, hindi pa ako ready. Umakto siyang aagawin ng cellphone pero mabilis itong iniiwas ang kamay nito saka tumingin sa picture nila. Nakakatawa ang mukha mo rito. Natatawa nitong sabi. Ang laki ng bibig mo. Lumaki rin ang butas ng ilong mo. Para kang dragon na bubugan ng apoy. Patingin nga ako. It's only for my eyes to see. Anito habang natatawa pa rin. Nakakatawa yon. Hindi niya napigilang mainis. Agad naman itong tumigil at tinago ang cellphone sa code. Ayaw mo nun? You're my happy pill. Ibig sabihin ba nun? Close na tayong dalawa? What do you mean? Pinagtawanan mo yung picture ko. Close na tayo nun. Ganun ba yun? Okay, give me your hand. Ha? Bakit? Ano gagawin mo? Just give it to me. Nagdadalawang isip man ay inabot niya ang kamay dito. Naglabas ito ng pentel pen mula sa coat ito at pinirmahan ang braso niya. There, autograph. Lumiwanag ang mukha niya habang tinitigan ang braso niya. She finally got a signature from her idol. Para sa kanya, masigit pa yun sa lahat ng medals at trophy sa kwarto niya. Malawak ang ngiti niyan tumingin sa lalaki. Thank you ha, ipapatato ko to. Bahagya ito napangiti habang titig na titig sa kanya. You seem to like me that much. Shall we get married? Natigilan siya. Ha? Tama ba ang narinig niya? Wala, forget it. Anito, sabay iwas ng tingin. Sige, sabi mo eh. Sagot niya. Hindi niya naisip yon, imposible naman seryosong sinabi nitong magpakasal sila. Bumaling ang tingin niya sa labas. Nasa tapat sila ng isang malaking gate. Hindi niya alam kung nasan sila ngayon. Teka, saan mo ba ako dinala? Bahay mo ba to? Since mukhang wala kang balak na umuwi sa inyo. May kinuha ito mula sa bulsa ng coat nito. You can use one of my villas. Don't worry, it's empty. Ipapagamit mo sa akin ang villa mo? As in? Seryoso ka? You're someone in need. An avid fan who supported me all these years. I cannot just turn a blind eye. Wow! Tama talaga ako ng iniidolo. Inabot itong isang maliit na silver key card. This will open the main gate and the front door. Tell the guard your name. I've already informed them. Napakurap siya habang tinitigan ng card na nakapatong sa kamay niya. Sa lahat ng tao, hindi niya akalaing ang sikat at iniidolo niyang lalaki pa ang tumulong sa kanya sa mismong araw ng kasal niya at magbibigay pa ng matutuluyan. It was like destiny. Matamis siyang umiti sabay tingin sa lalaki. Alam mo, mas lalo kitang minahal. Thank you ha. Anya bago bumaba mula sa kotse at lumapit sa gate. Sa kabilang banda naman ay pinanood ni Leonel si Shane habang kinakausap ang guard na nagbabantay sa villa niya hanggang sa tuluyan itong pumasok sa loob. Bumaling ang tingin niya sa cellphone niya kung saan nakadisplay pa rin ang picture nila. Gently, he caressed the screen. Para bang hinahawakan niya mismo mukha ng babae. Sinuksok niya ang kamay niya sa bulsa ng pants at kinuha ang gold necklace sa may heart-shaped pendant. Iyon ang kwintas na ibinigay nito sa kanya bilang pambayad. Wala naman siyang balak na pagbayarin ito, pero ayaw niya ring ibalik ang kwintas. He will treat it as something precious, kahit papano. Doon man lang ay maramdaman niya na hawak niya ang kalahating parte ng puso nito. Naputol ang pag-iisip niya nang tumunog ang phone niya. May tumatawag, ang papa niya. Sinagot niya ang tawag. Ni-loudspeaker yon sa kanilapag sa dashboard at nag-drive. Dad, I've been calling you multiple times. Bakit ngayon ka lang sumagot?
Galit na tanong nito. Papunta na po ako dyan, Dad. No need. Hindi na matutuloy ang kasal. The bride has run away. Nagkakagulo ng mga tao rito. Alam na niya yun. He was supposed to marry the daughter of the Rodriguez family, Shane Rodriguez. Walang iba kundi ang babaeng kakababa lang mula sa kanyang kotse at pinatuloy pa niya sa villa niya. Mukhang hindi nito alam na siyang mapapangasawa nito at kung sasabihin niya ngayon ay baka pati sa kanya ay tumakas ito. Kasama ko po si Shane kanina. She's fine. Ano? Kasama mo anak ni Mr. Rodriguez? I'll explain to you after I get there. Bye, Dad. Anya sabay end ng call. Mas binilisan niya ang pagdadrive. Ilang minuto lang ay nasa simbahan na siya. Agad siyang sinalubong na naghalilang mukha ni Mr. Rodriguez. Leonel, sabi ng papa mo kasama mo raw si Shane. Totoo ba? Where is she? Lumingon-lingon ito sa likod niya. Mr. Rodriguez, mukhang ayaw po talaga magpakasal ni Shane. Anya sa malungkot na tono. Don't worry, the wedding must go on. Kailangan natin siya maibalik dito ngayon din. Mr. Rodriguez, kumalma lang po kayo. Regarding the wedding, mukhang hindi na po talaga ito matutuloy. Ako po naglayo sa kanya mula sa simbahan. She asked me to help her get away. Hindi niya alam na ako ang lalaki na dapat niyang pakasalan ngayon. I offered her one of my villas. She can stay there. It's safe and cozy. Ayos lang po siya. I think she needs space. Hayaan na lang muna natin siya. Paliwanag niya at mukha naman nakahinga ito na maluwag. Ay, salamat naman. Nag-alala ako na baka kung saan lupalop na nagpunta ang batang yon. Don't worry, Mr. Rodriguez. She's safe. I'll visit her from time to time. Then, I will trust you. Iuwi mo siya kapag handa na siya. I will po. Pasensya na talaga sa ginawa ng anak ko. Hindi ko alam na magagawa niyan tumakas. Huwag na pong isipin yun. Naiintindihan ko po. Pasensya na ulit. Uwi na kami. Ikaw din. Sabi nito at umalis na kasamang asawa. Agad naman lumapit ang papa niya sa kanya. Anong plano mo? Kumunat na noon niya. What do you mean, Dad? Ikaw ang may gusto ng kasal na ito. You were the one who arranged everything. Dinan mo pa sa business deal para makasal ka sa babaeng gusto mo. But now that she ran away, what now? Napayuko siya at bahagyang nakonsensya. The arranged marriage wasn't planned by his parents. He planned it. Siya mismo nag-request sa papa niya na gumawa ng paraan para maikasal sila. And now he felt guilty that it ended up like that. I don't know. Maybe I'll make her fall in love with me while she's still in my villa. Paano kung malaman niyang ikaw ang taong ipapakasal sa kanya at hindi mo agad sinabi? Do you think she'll get mad? Do you think she'll forgive you? Mas lalo siya naguluhan sa tanong nito. I'll make things right. I'll explain. At kung di niya ako mapatawad, I'll still find a way to make her mind. Biglang tumawa ang papa niya. Ay nako, nagmana ka talaga sa akin. Parehong-pareho tayo pag nagmamahal. Kapag gusto natin, gagawin natin ang lahat para makuha. Just remember, love should not be forced. Know your limit and know when to stop, alright? Tumango lang siya bilang sagot. Malakas itong tinapik ang braso niya bago ito umalis. Isa-isa na nagsiuwian ng mga bisita. Iilan lang sa mga kakilala ng dad niya ang invited dahil sikreto lang ang kasal. Well, thank God it wasn't made public. Kung nagkataon, pagpepiyasahan sila sa social media. Umalis na rin siya at sumakay sa kotse. Binuksan niya ang wallet kung saan may nakaipit na picture ni Shane. Naka-school uniform ito. It was a picture he took during high school. He was 1 year ahead of her, kaya siguradong hindi siya nito kilala nung mga panahong yon. Pero siya, those were the days he started to fall in love with her. Sa kabilang banda naman ay lumapit na si Shane sa gwardya na nagbabantay sa villa. Ma'am, kayo po ba si Miss Shane? Tanong ng guard. Opo sir, ako po yun. Ibinigay ni Lionel sa akin tong keycard. Sabi niya pwede raw akong tumuloy sa villa niya. Sagot niya sabay pakita ng keycard. Sige po ma'am, pasok po kayo. Sagot ito at agad binuksan ng gate. Ngumiti lang siya bilang pasasalamat bago pumasok sa loob. Agad siya namangha sa laki ng garden. Maraming iba't ibang uri ng bulaklak. May fountain at may maliit na kubo kung saan siguradong masarap magkape. Huminto ang tingin niya sa malaking villa. Mas malaki yon ng kaunti kumpara sa kanilang mansyon. Mas maganda rin na disenyo.
Parang makalumang style nung early 90s ang pagkakagawa ng bahay. Grabe, ganito siya kayaman. Mahina niyang bulong. Lumakad siya papunta sa pinto at binuksan yon gamit ang keycard. Bumukas naman yon tulad ng inaasahan niya. Napansin niya agad ang makalumang disenyo ng interior, mga antique, paintings at ang sahig na gawa sa makintab na marmol. Umakyat siya sa hagdan. Pagdating sa taas ay bumungad sa kanya ang 2 pinto. Wala naman sinabi si Lionel kung saang kwarto siya pwedeng tumuloy. Pero tingin niya naman ay pwede niyang gamitin ang kahit ano doon. Pumasok siya sa kanang pinto. Well, there wasn't much to see. Mga normal na gamit lang ang naroon. Walang mga disenyo tulad ng paintings o mamahaling antique. Hindi niya masyadong pinansin yon. She felt sweaty all over her body dahil sa pagtakbo kanina. Agad niyang hinubad ang mabigat niyang gown at dumiretso sa banyo para gamitin ang bathtub. Nagstay siya roon ng halos 1 oras bago nag-decide na umahon at sinuot ang bathrobe na nakita niya sa cabinet. Paglabas niya mula sa CR ay nagulat siya na makitang may nakaupo sa kama. Pero agad din yung nakahinga nang maluwag na makilala kung sino yon. Si Lionel. Nakakagulat ka naman. Hindi kita narinig na pumasok. Well, this is my villa. I don't need to knock. I mean, wala kasing tunog ang lakad mo. Lumapit siya sa lalaki at umupo sa tabi nito. Pero agad itong umurong. Para bang natatakot na madikit sa kanya. Napansin niya mga paper bag na nakalapag sa kama. Chinek niya mga yon isa-isa. Teka, para sa akin ba to? Wala kang damit ay susuot, kaya I went shopping para may maisuot ka. I don't know how many days you're going to stay here. Kung may kailangan ka, just ask me. Napanganga siyang tumingin sa lalaki. You went shopping for me? Oh my God, my heart is beating too fast. Alam bang ibig sabihin nun? Mas lalo kong mahuhulog sa'yo. Thank you ha. Sabi niya habang kinukuha ang isang paper bag at chinecheck ang laman. Were you always this bold? Pag may nagpakita sa'yo ng kabutihan, mahuhulog ka agad? Ha? Natigilan siya. Ano bang ipinahiwatig nito? Of course not. Ang easy to get ko naman kung ganun. Ano ka ba? Sa'yo lang kaya ako ganito. Really? Oo naman no. Sagot niya, not thinking too much of it. Bakit puro t-shirt yung binili mo? Wala bang dress? Well, anyway, thank you pa rin ha. At least may maisusot ako. Ibibili kita ng dress sa susunod. Natigilan siya. Binitiwan niyang hawak na t-shirt at tumingin sa lalaki. Masaya siyang tinutulungan siya nito. Pero ngayon, it bothers her. He's going too far for someone he just met today. Lionel, nalabat first sight ka ba sa akin? Diretsyon tanong niya. What? Bahagya siyang lumapit pero agad itong tumayo mula sa kama. What the heck are you saying, woman? Ang weird lang kasi. Kakakilala mo lang sa akin kanina tapos ang dami mo nang ginagawa para sa akin. Well, I would understand if you find me this attractive. Hindi naman kita masisisi, di ba? Kasi if I were a man, mapafall din ako sa sarili ko. Wow. Naa-amuse itong sabi sa sarkastikong tono. You are really something. Hindi ko alam na ibang level pala yung kahanginan mo. Anito. Oy babae, I'm just being kind. Don't get any weird ideas, okay? Just asking lang naman. Mali mo, di ba? Don't mistake my kindness as something else. It's different. Oo na, sorry na. Hindi niya naman talaga inisip na gusto siya nito. She just thought it was fun to tease him a bit. Malay ba niya, baka nagmagandang loob lang talaga ito. Well, anyway, maiwan na kita rito. Ay, wait! Agad niya itong hinawakan sa braso para pigilan. Pahingi ulit ang autograph, tabura na kasi yung sinulatan mo sa braso ko. Hindi ko naman pwedeng i-preserve yun at wala pa akong time para magpatato. Again? Kinuha niya isang paper bag na wala na laman. Dito ka pumirma. Sabi niya sabay turo sa parte ng paper bag. Are you planning to preserve the paper? Ilalagay ko sa frame para hindi basira. You know what? It's my first time meeting a totally crazy avid fan. Naglabas ito ng pentel pen. She expected he would sign the paper. Pero nagulat siya nang hindi ito sa paper bag pumirma, kundi sa mismong pisngi niya. There, it's done. Sana hindi na mabura ulit. Anito saka lumabas mula sa kwarto. Matagal bago siya nakareact.
Nabitiwan niya ang paper bag at unti-unti ay napalupasi siya sa kama. Abot langit ang siyang nararamdaman niya ngayon. Pakiramdam niya kasi, minarkan siya nito bilang pag-aari nito. He literally told her earlier not to get weird ideas. Pero paano niya pipigilan ang sarili niya kung ganoon siya tratuhin nito? Bumangon siya at nagbihis. Ibinili rin siya nito ng undergarments. She wondered if he picked them himself at muli siya napatili dahil sa naiisip niya. Nakatulog siya ng gabing yun na puro si Lionel lang ang nasa isip. Kinabukasan ay buong maghapon siyang walang ginawa. Nalibot na niya ang buong bahay kaya wala na siya maisip na pwede pang gawin. Hindi rin niya alam kung nasaan si Lionel. Malamang ay nasa shooting, photoshoot o kung saan man busy ang isang sikat na celebrity. Tumayo siya mula sa sofa at nagtungo sa kusina para maghanap ng makakain sa ref. Mabuti na lang at may mga frozen food doon. Mukhang bagong lagay lang. Lionel said the villa is empty, which means walang gumagamit niyon. Baka ito mismo naglagay ng pagkain para sa kanya. Muli na naman siyang kinilig. Kinuha niya 2 itlog at nagluto ng scrambled egg. Pagkatapos magluto, ay dinala niya ang plato sa sala at binuksan ang TV gamit ang remote. Inilipat niya ang channel hanggang sa mapunta sa afternoon series kung saan si Lionel ang bidang karakter. Saktong kakasimula lang niyon. The plot was about a girl forced to marry a prince. Nasa part na sila kung saan naghahalikan ng 2 bida. Napayakap siya sa unan. Lionel seemed to enjoy the kiss on screen. Kung sa mga normal na araw ay baka nagtatalo na siya sa kilig. Pero bakit iba ngayon? Bakit parang nagsiselos siya? Biglang may humablot ang remote mula sa kamay niya at pinatay ang TV. Mukhang hindi ka komportabling manood ng mga ganong eksena. If it's making you uncomfortable, then don't watch it. Gulat siya na palingon kay Lionel. Kadarating lang nito. Agad siya napatayo. Nandito ka ulit. What do you mean nandito ka ulit? This is my villa. Pupunta ako rito kung kailan ko gusto. I mean, di ba may iba kang bahay na inuuwian? Pabagsak itong umupo sa sofa kaya bumalik din siya sa pag-upo. Well, I like this villa more than any house I have. Kung ganon, mas madalas ka rito? Tumingin ito sa plato niya kung saan may natitira pang itlog. Dinampot ito ang tinidor at sumundot ang itlog saka sinubo yun. Napanganga siya. Her lips clearly touched the fork earlier. Indirect kiss na ba yun? Well, it depends on how long you plan to stay here. Ha? Anong ibig mo sabihin? There are some paparazzi who know this place. No matter how tight the security is, there are still people who try to break in. Napanganga siya. Narinig nga niya dati ang mga balitang ganun. Natatakot ka ba na baka makita nila ako at kumwalat ang issue? Umiwas ito ng tingin. You're more than important. Ha? Ang iniisip ko lang baka may gawin sila masama sa'yo. Mas okay na madalas ako nandito para mabantayan ka. Napakurap siya. Nag-aalala ba ito para sa kanya? Hindi mo naman ako kailangang isipin. Kung hindi mo na itatanong, dati ako member ng isang judo club nung high school ako. Marunong ako makipagsapakan, no? You still need someone to protect you. Ganun ba? Sige, sino ba naman ako para tanggihan ang protection ng isang Lionel Riveros? Ngumiti lang ito ng tipid at hindi na sumagot. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. She felt she had to break it. At bukod doon, gusto niyang malaman kung nasarapan ba ito habang may kahalikan sa palabas. Lionel? Untag niya rito. What is it? Masarap ba yung kiss? Inosente niyang tanong. Hindi niya pa kasi naranasan na mahalikan, kaya curious siya kung ano bang lasa niyon. That's a strange question. Lumingon ito sa kanya. Mahirap mo sagutin. Sarap na sarap ka nga nung naghahalikan kay ni Tiffany. Anya, tinutukoy yung co-actress itong bidang babae sa pinapanood niya kanina. Ginawa ko lang kung ano sinabi ng direktor. It's just a job. Walang special doon. Pero grabe yung hapit ng kamay mo sa pisngi niya. Parang gusto mo talaga siya lumunin ng buo. Umamin ka na. Nasarapan ka, kitang-kita sa camera. I had to make it look like that. Artista ako. We're supposed to act like we're really in love with each other. Kahit naman acting lang yun, pwedeng nasarapan ka na rin. At posible rin na mahulog ka sa kanya, no? Palagi mo siya nakikita sa set at palagi kayong may sweet moments na dalawa. Nagsiselos ka ba? Ha?
Natigilan siya. She just realized how she'd been acting in front of him. Yeah, right. Nagsiselos nga siya. Pero wala naman siyang karapatang makaramdam ng ganoon. Hindi. Anya saka pumeke ng tawa. Bakit naman ako magsiselos? Alam mo kasi kayo ni Tiffany, bagay na bagay kayong dalawa. Siniship ko nga kayo eh. May merch pa ako na magkasama kayo. Really? Oo, at saka na-curious lang ako kung trabaho lang ba talaga. Di ba may mga kumakalat na picture sa internet na magsama kayo? Sabi pa sa social media, nagde-date na raw kayo. Those are just baseless rumors. Walang totoo sa lahat ng yun. That picture was from the time we were filming a scene. Paliwanag nito. Lumiwanag ang mukha niya. Talaga? Hindi naging kayo? Hala, bakit parang sobrang saya niya? At isa pa, sa atin natin lang to. But Tiffany's already in a relationship with a non-celebrity guy. Umawang ang bibig niya. Siguradong maraming magwawalang fans kapag nalaman yun. Ang dami pa naman nagsiship sa dalawa. Ikaw, Leonel, may sikreto ka rin ba na hindi pa nabubunyag? I have multiple secrets. Ang dami naman. Pwede ko bang malaman? Magre-retire na ako bilang celebrity at tatanggapin ko ng posisyon na inaalok sa akin ni Dad sa company. And more so, it will only happen once I get married. Ikakasal na nga dapat ako, hindi lang natuloy because of some circumstances. Sagot nito. Namilog ang mga mata niya. Napatayo siya. Hindi makapaniwala sa sinabi nito. Magre-retire ka na? Bakit? Ayaw mo na bang umarte? Nagangat ito ng tingin. Acting has been part of my life mula nung nag-debut ako right after I graduated in high school. I built my name from the ground up and worked my way to the top. I'll always cherish everything. The struggles, the victories, the spotlight. But a part of me, gusto ko ng kalayaan. Kalayaan? Yes, I will surely miss acting. Pero ayoko namang ilan ng lahat ng taon ng buhay ko na palagi nakaharap sa camera. Ganun ba? Napayuko siya at hindi naiwas sa malungkot. Bigla niyang naalala na may iba pa itong sinabi bukod doon. Teka, sinabi mo rin na ikakasal ka pero hindi natuloy. Ibig sabihin ba na may girlfriend ka? Pero bakit wala ko nababalitaan ganun? Ikakasal na pala kayo? Magkakaroon ka na ng pamilya? Magre-retire ka na at hindi na kita makikita sa TV. Sunod-sunod niyan sabi. Pakiramdam ko, ito na yung pinakamasakit na heartbreak sa buong buhay ko. Bumalik siya sa pag-upo. Pakiramdam niya ay binagsakan siya ng bato. Malungkot ka ba na magre-retire na ako o dahil may fiancé ako? Agad siyang umiling. Hindi ko alam. Pareho mabigat sa dibdib eh. Naiintindihan ko naman kung ayaw mo nang umarte. Pero mas masakit marinig na ikakasal ka na. Hindi ba magagalit ang girlfriend mo na nandito ako? Humarap siya rito, naluluha mga mata. Hindi mo ba talaga ako nakikilala? Ha? Anong ibig mo sabihin? We already met before. Sabay tayong kumuha ng marriage license. Mas lalo siya naguluhan. Paano sabay? Ibig sabihin nung araw na kumuha ko ng marriage license, nandun ka rin. Kasamang fiancé mo? Pero bakit hindi kita nakita? Nakadisguise ako. Baka magkagulo mga tao doon kapag nakilala nila ako. Ganun ba? Oo nga naman. Tumingin ito sa suot nitong relo. It's already night. I'll order food. Anong gusto mong kainin? Tumayo siya. Hindi ako gutom, Leonel. Gusto ko na magpahinga. Aakyat na ako sa kwarto. Good night. Paalam niya, saka mabilis na umalis. Hindi niya maintindihan ang sarili niya. She felt really down. Could it be her feelings for Lionel were never just admiration? Could it be she really liked him romantically? Kasi kung ganun nga, hindi siya pwedeng manatili pa sa villa nito. May fiancé na ito. Baka kung ano pang isipin ng ibang tao kapag nalaman na may pinapatuloy na ibang babae ang kanyang iniidolo. Masisira niya lang ang pangalan nito. Makakasira pa siya sa relasyon nito. Nung gabing yun, wala siyang ibang inisip kundi ang taong hindi niya namalayang hindi na lang pala idolo sa kanya. She'd been looking up to him since he debuted. Nasa senior high school pa siya nung una niya itong mapanood sa TV. Nung una niya ito nakita, nahulog na agad ang loob niya.
Itong unang taong hinangaan niya ng husto. He became her standard for everything. Her inspiration, her comfort, her escape. She stand him like her life depended on it. He shone like a star. She loved him in the only way a fan could love an idol. Quietly, faithfully, wholeheartedly. At ngayon, nalaman niyang magre-retire ito at ikakasal. Parang double kill sa kanya. Parang sinampal siya ng realidad na magkaibang magkaiba ang mundo nilang dalawa. Kinabukasan ay halos tanghali na siya nagising. It's been 3 days since she ran away from her own wedding day. Wala siyang balita kung ano nang ginagawa ng mga magulang niya, kung pinapahanap ba siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin o kung anong mukha ang ihaharap niya kapag umuwi siya. Dumiretso siya sa kusina at naabutan niya nagsasangag ng kanin si Leonel. Are you okay? Agad itong tanong na makita siya. Umupo siya sa harap ng dining table. Ayos lang naman ako. You've been looking down since yesterday. Sigurado ka bang okay ka lang? Uuwi na ako sa amin. Direkta niyan sabi. Tumigil ito sa paghahalo ng kanin. What? Salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito. Sobrang salamat. Pero naisip ko rin na baka nag-aalala ng mga magulang ko. Pinatay nito ang stove at umupo sa harap niya. Handa ka na magpakasal? Napayuko siya. Yun na hindi niya alam. Siguro hindi ko alam kung ano mangyayari pag uwi ko. Pero kung yun talagang gusto ng mga magulang ko, wala na akong magagawa. Hindi naman pwede na habang buhay ako nandito. If you don't really want to get married, kakausapin ko si Dad. Kumunot ang noon niya. Ha? Ano naman magagawa ng pakikipag-usap mo sa papa mo? Actually, may kailangan ako ipagtapat sa'yo. Huwag ka sana magagalit. Hindi niya alam, pero bigla siyang kinabahan. Ano ba yun? Shane, ang totoo kasi niyan. Hindi nito naituloy ang sasabihin nang biglang tumunog ang cellphone nito. Wait, tumatawag si Dad. Hinugot ito ang cellphone sa bulsa ng pants at lumabas mula sa kusina. Lumabas din siya at bumalik sa kwarto niya. This time, aalis na talaga siya. Dadalhin niya mga damit na binili nito para sa kanya. Sayang naman kasi, remembrance niya rin yun. Pagpasok niya sa loob ay natigilan siya. Iba ang setup ng kwarto. Mas maraming gamit na naroon, tulad ng mga valuable items na wala sa kwartong ginagamit niya. Sa pagmamadali niya, nagkamali siya ng kwartong pinasok. Lalabas na sana siya pero aksidenteng dumako ang tingin niya sa isang picture frame. Agad niyang nakilalang guwapong nasa picture, si Leonel. Dinampot niya yon at lumipat ang tingin niya sa matandang katabi nito. Yung ba ang tatay ni Leonel? Pero bakit parang pamilyar ang mukha ng matanda? Pilit niyang iniisip kung saan niya ito nakita. Nag-flashback sa isip niya ang matanda na na-meet niya sa isang family dinner para pag-usapan ng kasal niya. Iyon ang tatay ng lalaking ipapakasal sa kanya. Pero bakit kasama ito ni Leonel? Anong relasyon ng mga ito? Magkamag-anak ba ang mga ito? Biglang bumukas ang pinto. Bumungad sa harap niya si Leonel. Why are you here? Ha? Teka, kwarto mo to? Yeah. Who else do you think owns this room other than me? Lumipat ang tingin nito sa hawak niyang picture frame. Bakit hawak mo yan? Umakto itong kukunin yon sa kanya, pero agad niyang iniiwas ang kamay niya. Bakit kasama mo lalaking to? Siya si Mr. Vo Riveros, ang tatay na lalaking ipapakasal sa akin. Uncle mo ba siya? Sunod-sunod niyang tanong. Umiling ito. Mr. Vo has only one child. At ako yun. What? Tatay mo siya? Gulat niyang tanong. Akala ko pareho lang kayo ng apelyido. Kung ganun, sino yung taong pakakasalan ko kung isa lang anak niya? Could it be? I told you, sabay tayong kumuha ng marriage license. Ako ang kasama mo nung araw na yun. Ano? Ikaw yun? At teka, joke ba to? Hindi ako nagbibiro. Kaya pala naka-shade siya. Nakasombrero tapos may bigote. Akala ko matanda na siya. It was just a disguise para hindi ako makilala ng mga tao. Pero hindi naman Leonel Riveros ang pangalan niya. Leo Nathaniel Riveros ang pangalan niya. Ang layo naman sa pangalan mo. Mahina ito natawa, kaya mas lalong nagsalubong ang kilay niya.
That's my full name. Leonel Riveros is just a screen name. Napatakip siya ng bibig. Hindi pa rin makapaniwala. Bakit nga ba hindi niya naisip yun? Oh my God, bakit kasi wala ka sa family dinner? Hindi ko tuloy alam na ikaw palang ipapakasal sa akin. May shooting ako nung araw na yun, kaya hindi ako nakapunta. Pero kahit na, dapat alam ko na anak ka ni Mr. Riveros. Bakit hindi ko alam? Bakit wala ko nababalita ang ikaw yon? I wanted the wedding to be secret. Ayoko na maraming camera. And I also wanted to keep a low profile. Ayoko nang isipin ng mga tao na umaangat lang ako sa industry dahil sa family ko. That's why I never brag about being the son of Mr. Riveros, the head of one of the biggest conglomerate chains. Alam mo naman kung gaano kasikat ang papa ko. I wanted to shine on my own. Paliwanag nito. Nasapu niya noo. So all this time na nagkukwento siya tungkol sa kasal, ay ito palang taong ipapakasal sa kanya. And the reason why his marriage didn't happen as planned was because she ran away. Tumakas siya sa kasal only to end up sa mismong villa ng taong tinatakasan niya. Si Dad, alam niya ba na magkasama tayo? Napayuko ito. Kahit hindi magsalita ay halata sa ekspresyon nito ang sagot. Sinabi ko sa kanila na kasama kita. That they don't have to worry. I promised them that I will bring you home once you're ready. Oh my God. Napasabunot siya sa buhok niya at napatingin sa ibang direksyon. Gosh, this is insane. Nagmukha akong tanga, Leonel. I feel so stupid. Sabi niya sa galit na boses. She doesn't know what to feel. Kalahati sa kanya ay masaya siya kasi ang taong mahal niya pala ang ipapakasal sa kanya. At ang kalahati ay naiinis. She felt betrayed. Alam nito mula una pa lang pero hindi nito sinabi sa kanya. Shane, I'm sorry. Sinubukan siya nitong hawakan pero agad niyang iniiwas ang kamay niya. Uuwi na ako sa amin. Sabi niya saka tumalikod. Bago pa siya makalakad ay bigla siya niyakap nito mula sa likod. I'm sorry. Natakot ako na kapag sinabi ko sa'yo mas lalo kang lumayo. Una pa lang. Sinabi ko nang gusto kita, di ba? But idolizing someone and liking someone are different. Hindi ko alam kung saan doon na nararamdaman mo. Gusto kita. Gusto kitang pakasalan. Gusto kitang maging asawa. I've been admiring you ever since I was in high school. Pag-amin niya, humigpit ang yakap nito. Hindi naman ako galit dahil hindi mo sinabi sa akin. Naiinis lang ako kasi I didn't notice it at first. Ang dami ng clue pero hindi ko agad naisip yun. Para tuloy akong tanga. Dagdag niya. Don't say that. Tinanggal niyang kamay nitong nakayakap sa kanya at hinarap ito. Ikaw, gusto mo rin ba ako? Ngumiti ito na matamis. I like you. Matagal na. Napakurap siya. Matagal na? Parang ilang araw mo pa lang ako nakikilala ah. I knew you first before you knew me. Ha? Kailan mo ako nakilala? May papakita ako sa'yo. Ano naman yun? Lumakad dito papunta sa cabinet. May kinuha itong photo album, saka umupo sa kama. Umupo rin siya sa tabi nito tumingin sa mga larawan. Puro mga estudyante na nasa picture. Mukhang kuha noong intrams. May mga nagsasayaw, may sumisipa ng bola, at meron ding mga kuha ng mga audience na nag-cheer. Nakilala niya agad ang uniform ng mga nasa picture. Doon din kasi siya nag-aaral. I was part of the photography team at that time. Ako naka-assign na kumuha ng mga larawan. Sabi nito. Inilipat itong pahina ng album kung saan puro picture na niya ang naroon. Noong mga araw na yon, siyang ipinanlaban sa Miss Intrams. May mga picture siya doon na rumarampa, nagsasalita, nakangiti lang. May mga kuha rin siya habang naglalaro ng volleyball. May litrato siyang humahampas ng bola at meron ding tumatakbo palapit sa teammates niya. Meron ding picture niya habang nasa crowd lang at nag-cheer. Hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang mga luha niya. Hindi siya makapaniwala na matagal na pala siyang kilala nito. Don't cry. Isinara nito ang album at hinawakan siya sa magkabilang pisngi para punasan ng luha. Bakit mas marami akong picture na kuha mo? Tanong niya. Because I like you. Diretsong sagot ito. Gusto mo ko? Uwe, hindi nga.
Hindi niya makapaniwalang tanong. I don't know how to prove it but believe me, sobrang gusto kita, Shane. Bakit hindi ko alam na same school lang pala tayo nun? Grade 8 ka pa lang nun at grade 9 ako. Bakit hindi kita napansin? Dapat man lang nakita kita sa campus. You just didn't like me back then. Nagkakasalubong tayo ng daan pero never kang lumingon sa akin. And that's fine. You were focused on enjoying your youthful days. And I was enjoying watching you. Matagal na kita napansin. And I've been admiring you since then. At hanggang ngayon, gusto mo pa rin ako? Kahit ang dami mo na nakilalang babae at nahalikang babae sa mga palabas mo. Agad itong tumango. Yes, actually, ikaw ang dahilan kung bakit pumasok ako sa pag-aartista. Napakurap siya. Ha? Paano akong dahilan? Naalala ko dati nagkakwentuhan kayo ng mga kaibigan mo. Saktong napadaan ako at narinig ko sinabi mo. Gusto mo ng showbiz boyfriend para may thrill. I guess you like thrill. Gusto mo ba yung marami kang pinagseselosan? Natatawa nito'ng sabi. Sinabi ko yon? Oo, matagal na kasi kaya hindi mo na maalala. At dahil doon kaya ka nag-artista? Tumango ito. Nanlaki ang mga mata niya. Akala niya siya ng head over the heels sa lalaki. Pero mas malala pa pala ito. Oh my God. Mahal na mahal mo na talaga ako noon pa. Totoo ba talaga to? Sobrang ganda ko ba sa paningin mo, Leonel? Ano nagustuhan mo sa akin? I like your perception in life. Napaka-free-spirited mo. Hindi mo hinahayaan na kontrolin ka ng iba. Kapag ayaw mo, ayaw mo. Kapag gusto mo, gusto mo. I like how competitive you are. How you always do your best and how you manage to smile no matter how hard life gets. I like you, Shane. Mas lalo siya naiyak. Gusto rin kita. Gustong gusto kita, Leonel. Actually, may isa pa akong aaminin. Ha? Ang dami mo naman sikreto. Ano ba yun? Ako ang dahilan kung bakit may arranged marriage. Nung malaman ko nagkakaproblema ng company niyo, kinausap ko si Dad na ipakasal tayo para matulungan kayo. Nalaglag ang panga niya. Hindi niya alam kung alin sa mga sinabi nito ang pinaka nakakagulat, pero wala na siyang pake. Bigla niya itong niyakap na mahigpit. Pangako, mamahalin din kita ng sobra-sobra. Mamahalin kita higit pa sa mga taon na nagdaan mula na minahal mo ko. Niyakap siya nito pabalik. Didn't you say you were going home? Halika na, hayatid na kita sa inyo para ma-arrange na ulit ang kasal natin. Humiwalay siya sa yakap. Tumayo at hinawakan ang kamay nito. Sige, this time, pakakasalan na talaga kita, Leonel. Halika na, sasabihin natin kay Dad na magpapakasal na tayo agad. Hinila niya ito palabas ng kwarto. Nang makasakay sila sa kotse ay sa kanya lang naramdaman ang matinding kaba. Nasa biyahe na sila pa uwi sa bahay niya. Hindi niya alam kung anong mukhang ihaharap niya sa mga magulang. Siguradong galit na galit ang mga ito, lalo ng papa niya. Natatakot ako, Leonel. Hinawakan itong kamay niya na nakapatong sa kanyang kandungan. Don't worry, kasama mo kong harap sa kanila. Sa tingin ko naman hindi sila magagalit. Tumakas ka nga sa kasal natin pero sa akin ka pa rin umuwi. Natatawang sambit ito. Napanguso siya sa kahihiyan. Hindi ko naman kasi alam eh. Kung alam ko lang, buong buo ko ibibigay yung sarili ko sa'yo. Hindi papasok sa isip ko na tumakas. Really? Akala ko ba hindi ka pa handang magpakasal? Pwede naman natin i-postpone yun. Anong postpone ka dyan? Na-postpone ang kasal natin, hindi na pwedeng ma-postpone ulit. Akala ko kasi sobrang tanda na nang ipapakasal sa akin. Bakit pa kasi nagsuot ka ng bigote nung kumuha tayo ng marriage license? Yun tuloy, natakot ako magpakasal. Akala ko marirecognize mo ko kahit ano pa mag-iitsura ko. Actually, napansin ko nga na parang may mali sa'yo nung araw na yun eh. Iniisip ko noon, feeling sikat ka. May pamask at shades ka pa. Pero ayoko naman mag-assume na ikaw si Leonel Riveros, no? Unang-una, hindi ko alam na matagal mo na akong kilala. Para sa akin, isa lang akong stranger sa'yo. Pangalawa, ayoko naman maging delusional para isipin na yung idol ko ipapakasalan ako. Sa mga movie lang nangyayari yun, no? Well, it's no longer just in movies anymore. I will make it happen in reality. Pakakasalan kita, Shane. Mas lalong lumawak ang ngiti niya. Humigpit ang hawak niya sa kamay nito. Sabi mo yan wala nang bawian.
Hinalikan nito ang likod ng kamay niya sabay ngiti. I've never backed up my word. This time, hindi na ulit ako tatakbo. Promise? Mabilis niya itong ginawaran ng halik sa pisngi. Promise. Natulala ito at hindi nakakigbo. Napansin niya ang pagpipigil nito ng ngiti. You surprised me. Next time, sa lips naman. Didn't you say you were curious how a kiss tastes? Oo, sinabi ko nga yun. Curious ka pa rin ba? Bakit? Hahalikan mo ba ako? Well, maybe on our wedding day, I will make you taste it. Let's see, baka maging favorite mo. Ano ba? Tumigil ka nga, kinakabahan tuloy ako. Natawa lamang ito at hindi na sumagot. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Pero ewan niya. Kahit ganon, parang ang ingay-ingay ng paligid. Parang ang ingay-ingay ng puso niya. Parang kahit hindi sila magsalita, ma-enjoy nila ang buong araw basta magkasama sila. Ilan sandali lang ay huminto ng kotse sa tapat ng bahay nila. Teka, hindi ko pala nasabing address ko. Paano mo nalaman na nandito ako nakatira? I have your parents' contact information. Future in-laws ko na sila, so I asked for it. You might not know this, pero pumunta ako rito personally para sana makilala ka before. Di kasi ako naka-attend ng family dinner, pero ayaw mo yata ako makita. Kumunat noon niya. Inalala niya ang panahong yun. Kasabay niyon ay napanganga siya at napatakip ng bibig. Oh my God, naalala ko nga nangyari yun. Hindi ko naman kasi alam na ikaw yun. Sinabi ko pa naman na hintayin mo ako sa sofa pero hindi ako bumaba. Naghintay ka ba na matagal? Umiwas ito ng tingin parang nagtatampo. 4 hours is not that long. Napanganga siya at mas lalong na guilty. 4 na oras ka naghintay? Ay, sorry. Hindi ito kumibo. Lumapit siya sa braso nito at sinilip ang mukha nito. Uy, sorry na. Sorry na. Patawarin mo na ako. Nagpapi-eye siya with papikit-pikit pa. Matagal itong tumitig sa kanya. Kalaunan ay hindi na nito napigilan ng ngiti at bahagyang kinurot ang pisngi niya. Pasalamat ka, cute ka. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Bumaba na sila at magkahawak kamay na pumasok sa loob. Nasa gate lang sila nang salubungin sila ng mama niya. May gulat sa mga mata nitong lumapit sa kanila. Shane! Ma! Agad niya ito niyakap. Sa wakas naman at naisipan mo nang umuwi. Lumipat ang tingin nito sa katabi niya. Iho, salamat sa paghatid sa anak ko. Wala po yun, tita. Nangako po ako na iuwi ko si Shane. Ginawa ko lang pong pinangako ko. Napakabuti mo lalaki. Sigurado ka ba na anak kong ang gusto mong pakasalan? Ma naman! Agad niyang bulyaw, pero tinawanan lang siya ng dalawa. Ikaw naman kasi, tinakasan mong kasal niyo. Hindi ko naman kasi alam eh. Biglang hinapit ni Leonel ang bewang niya palapit dito. Don't worry po, tita. She's still the woman I want to marry. O ma, narinig mo yun? Anya na para nagyayabang. Kinikilig ng umiti ang mama niya. Pumasok na tayo sa loob. Ang papa mo ilang araw na nag-aalala sa'yo. Sigurado matutuwa siya na makita kayo magkasama. Nagkatinginan sila ni Leonel at sabay na napangiti sa isa't isa. Bago pumasok sa loob, nadatnan nila ang papa niya na nagkakape sa sala habang nanonood ng TV. Kabadong-kabado siya, siguradong galit ito. Honey, umuwi ng anak natin. Kasama niya rin si Leonel. Tawag ng mama niya sa papa niya. Nakita niyang bahagyang paggalaw ng balikat ito. Ibinaba nitong hawak na kape tumayo. Seryoso lang ang ekspresyon nito at mas dumagdag yun sa takot na nararamdaman niya. Pa, I'm home. Malalaki ang hakbang nitong lumapit, kaya agad siya napakapit sa braso ni Leonel. Pa, I'm sorry I ran away. Akala ko ipapakasal niyo ako sa matanda eh. Hindi ko naman alam ng idol ko palang groom ko eh. Hinubad dito ang suot itong flip-flop, kaya mas lalo siyang sumiksi kay Leonel. Pa, masakit yan ah. Pakasama ko na si Leonel. I won't run away again. Magpapakasal na kami. Ngayon din agad-agad. Hindi ko na ulitin yun. Sorry na pa. Ikaw, lumapit ka rito. Alam mo ba kung anong kahiyan ang ginawa mo? Napahiya ako sa mga investors ko. At ang lakas ng loob mong tumakas. Paano kung may nangyari masama sa'yo? You are our only daughter.
Hindi ko alam kung ano magagawa ko kapag napahamak ka. Sorry na po kasi. Buti na lang si Leonel na nakakita sa'yo. Tumatas ang dugo ko sa pinagagagawa mo. Umakto itong hahampasin siya ng tsinelas pero agad itong hinarang ni Leon. Sir, she already realized her mistake. She also promised to marry me. And regarding the investors, my dad already handled it. Please, calm down. Masama pa rin ang tingin ng papa niya sa kanya pero ibinabana nito ang flip-flop at muling sinuod. Bumalik ito sa pag-upo habang nakakapit sa dibdib. Pa, are you okay? Nag-alala siya baka inatake na ito sa puso. Kunan mo nga ako ng tubig. Utos ito sa mama niya. Ako na pong kukuha. Agad siya nagpresinta tumakbo sa kusina saka kumuha ng malamig na tubig. Pagbalik niya, inabot niya yun sa papa niya. Napayuko siya dahil matalim pa rin ang tingin nito sa kanya habang tinatanggap ang tubig. Pa, sorry na. Alam ko po na mali ang ginawa ko. Pero I just really couldn't marry someone I don't love. At saka I wasn't ready to be tied down in marriage. But I trust Leonel that he wouldn't pressure me into anything and would still let me do what I want. With him, I think I'm ready to settle down. For the company and also because I love him. Sinsero niyang sambit, sabay tingin kay Leonel. Ngumiti ito at hinawakan ang kamay niya. Sir, this time, I want to make it right. Shane got pressured because it was an arranged marriage. This time, I want to ask for your blessing. Magpapakasal po kami dahil mahal namin ang isa't isa at hindi para mas mapabuti ang kumpanya. Inilapag ng papa niya ang baso sa mesa at seryosong tumingin sa kanilang dalawa. This time, may gana sa ekspresyon nito. May mali rin naman ako sa part ko. Tumingin ito sa kanya. Shane. Pa? I'm sorry for not considering your feelings. I should have asked you first. Kung alam ko lang na mangyayari yun, sana tinanggihan ko ng alok ni Mr. Riveros na ipakasal ka kay Leonel. Pa, tama lang po na tinanggap niyo yung alok niya. Masaya po ko sa kanya. Mabilis niyan sagot sabay tingin kay Leonel. Well, I didn't know you loved him that much. Hindi ko kasi alam na si Leonel pala yun pa. Kung alam ko lang, hindi naman ako tatakas eh. Oh, siya, tama na. It already happened. Ang importante ngayon ay umuwi ka na kasama si Leonel. Tumingin ang papa niya kay Leonel at ipinatong ang kamay sa balikat ng huli. My daughter is our treasure, so you must treasure her as well. Ipangako mo na hindi mo siya sasaktan at mamahalin mo siya sa hirap at ginawa. Agad na gumuhit ang ngiti sa mukha ni Leonel. Ibig sabihin ba nun, papayagan niyo na po kami magpakasal? Yun naman talaga ang plano una pa lang. Pero ngayon ay mas napanatag ang loob ko dahil hindi na lang para sa negosyong kasal niyo, kundi mula sa isang tunay na pagmamahalan. Thank you po, sir. I promise. I will cherish her and love her forever. Nagyakap ang dalawang lalaki sa buhay niya. Malawak siya napangiti. Ilan sandali pa ay siya naman ang niyakap ni Leonel. He must be really happy. Kitang-kita niya yon sa mga mata nito nang humiwalay ito sa yakap. Hindi kita bibiguin, Shane. Anito, puno ng senseridad ang mga mata. Ako rin, hindi kita bibiguin. The next time I sign an autograph will be at our wedding. Agad niyang na-imagine ang eksenang yon. Siya at si Leonel na ikakasal at sabay na pipirma sa marriage certificate. Hindi na siya makapaghintay na mangyari yon. I can't wait, Leonel. Ako rin. Magyayakap ulit sana sila nang biglang pumagitna ang papa niya at bahagya silang tinulak para mapalayo sa isa't isa. Oh, siya. Tama na yan. Di pa kayo kasal pero masyado na kayong intimate. Maghintay kayo kapag pwede na. Agad siya na mula sa hiya. Lumapit ang mayordoma nila. Ma'am sir, luto na po ang tanghalian. Ay, mabuti naman. Sabi ng mama niya. Tumingin ito kay Leonel. Mabuti pa iho, dito ka naman ang halian. O sige po. Sagot ni Leonel. Na-excite siya sa ideya na kakain sila kasama ang mga magulang niya. Tara, masarap magluto yung cook namin dito. Aya niya. Kumapit siya sa braso ni Leonel at sabay sila naglakad papunta sa dining room. Ipinaghila siya nito ng upuan.
habang mga magulang niya ay nakaupo sa harap nila. Wala pa man siyang kinakain ay parang busog na agad siya. Kaya siguro nabuo ang kantang Love Will Keep You Alive. Maybe love can really keep you alive kahit hindi ka kumain. Though of course it doesn't work that way. But knowing she'll be with Lionel once they get married, with him, everything may be harder or easier. But love will keep their bond alive. Lumipas sa mga araw at muling napagplanuhan ang kasal. And this time, hindi na yun sikreto. May kumalat kasing picture niya habang pasakay sa kotse ni Leonel. Marami agad ang nakakilala sa kanya at agad siyang inulan ng masasakit na salita sa social media. Tulad ng malandi raw siya at mga aagaw. Right after that day ay nagpa-press conference agad si Leonel para linawin ang lahat. Hindi siya other girl at mas lalong wala siyang inagaw. Sa harap ng lahat ay pinagtapat ni Leonel na wala itong relasyon sa ka-love team nito at kung ano talaga siya sa buhay nito. The issue calmed down a bit, pero naroon pa rin ang galit ng iba. Oh well, nothing can be done. Hindi naman niya pwedeng ipilit ang sarili niya na magustuhan ng lahat. After all, Leonel is loved by a lot of women at siyang pinagpalang babae na pinili nito. Nagbigay na rin ito ng statement tungkol sa retirement ito at ang pagsisimula nito sa pag-handle ng kumpanya ng papa nito. From being an actor, he will turn into a promising CEO. Medyo nang hinayang siya na hindi na niya ito makikitang umarte. Pero excited din siya dahil gusto niya makita ang ibang side nito kapag tuluyan na itong naging CEO. He may be more serious than ever. Baka mas lalo pa itong maging hot sa paningin niya. Kahit hot na ito noon pa man. And a week had passed again. Dumating na ang araw ng kasal nila. Nervous? Tanong ng papa niya. Humigpit ang kapit niya sa braso nito. Kinakabahan ako pero excited din pa. I still can't believe that I'm gonna marry the guy I used to idolize from far away. Pero ngayon, I'm no longer just a fan. I'm his bride. Ngumiti ang papa niya. I'm a little sad na ikakasal ka na. You're no longer my baby. Magsisimula ka na ng ibang buhay kasama si Leonel. Aalis ka na sa puder ko, titira kayo sa isang bubong. Always remember, if he ever hurts you in any way, pwede kang bumalik sa akin. Our house will always be your home. Umapaw ang luha mula sa mga mata niya. Kasabay niyon, bumukas ang pinto. Dahan-dahan ay bumungad sa paningin niya ang nagkikinang ang mga ilaw. Nagaganda ang chandelier lights at kaliwat ka ng cameras kahit saan siya tumingin. Puno rin ng bulaklak ang bawat paligid. The church was big enough to hold a lot of guests. May mga nakita siyang pamilyar na mukha, mga bigating tao sa business world, mga sikat na artista at modelo. Huminto ang tingin niya sa gitna. Sa dulo niyon ay nakatayo si Leonel. He's staring right at her. Nakasuot ito ng black tailored coat. Iba ang hairstyle nito ngayon. Mas maayos, mas gwapo. Nakangiti ito na para bang siya lang ang nakikita nito. Lumakad at sila palapit sa altar. Hanggang sa makalapit siya rito, hindi siya umiwas ng tingin. Paghinto niya sa harap nito, hinawakan ng papa niya ang kamay niya at pinasa kay Leonel. My daughter is now in your hands. What I hate the most is a man who breaks his word. You promised that you would take care of her. You better be true to that. May awtoridad na sabi ng papa niya kay Leonel. Pangako, hindi ko po kayo bibiguin. Sagot ni Leonel. Tinapik ito ng papa niya sa balikat bago umalis. Pagkatapos ay sabay silang tumingin sa isa't isa. Hindi niya alam ang sasabihin. She's still fascinated by the fact that she's marrying her idol. You are beautiful. Iyon ang unang lumabas mula sa bibig nito. At parang kumikislap ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Bagya siya natawa. Palagi naman ako maganda eh. You're right. Ikaw din. Ang gwapo ng magiging asawa ko. You have a good taste. Sabay sila natawa sa sinabi nito. Bigla nitong hinawakan ang kamay niya. Let's get this over with. Hindi na ako makapaghintay na tawagin kang Mrs. Riveros. Sabi nito saka sila humarap sa pari. Isang mahabang seremonya naganap. They both gave their vows. He promised her that he would love her in every season of their lives. Na kahit may araw na mahirap,
pipiliin pa rin siya nito. He told her that if their love ever weakens, gagawin ito ng paraan na muling buhayin yon. Na kapag nagkaroon sila ng tampuhan o hindi pagkakaintindihan, he'll be the one to reach out, to listen, at hindi nito hahayaan na matulog siyang may bigat sa dibdib. And when life throws bigger challenges at them, he vowed that they will face it together, hand in hand, as partners, as teammates, as each other's home. And as for her, she told him how he became her inspiration in ways she never expected. Kung paano niya nakita ang sipag, tiyaga, at lahat ng pagsubok na pinagdaanan nito nung nagsisimula pa lang ito. She shared how she quietly rooted for him, how she admired his passion, and how he unknowingly raised her standards so high, na minsan nangarap lang siya na lalaking katulad ito, and how unbelievable it still feels that she now gets to actually call him hers. She loves him dearly, and she promises to make it an everlasting love, a love that no one can break. And at last, the father announced them as husband and wife. You may now kiss the bride. Sabi ng pare. Humarap sila sa isa't isa. Sobrang lawak ng ngiti niya habang tumutulo ang mga luha niya. Kanina pa siya nakangiti pero ewan niya ba, hindi niya maramdaman ang alay sa labi niya. Parang kaya niyang umiti buong araw kung ito man ang kasama niya. Maingat itong itinaas ang belo sa ulo niya. Katulad niya, umiiyak na rin ito. Inabot niya ang mukha nito at bahagyang pinunasan ng mga luha nito. Wait, ako dapat ang magpupunas ng luha sa mukha mo. Why is it the opposite? Tanong nito. Hindi naman gender-based kung sino magpupunas ng luha. Umiiyak ka rin naman eh. Hinuli nito ang kamay niya na nasa pisingin nito, saka dandahang ibinaba. Siya naman ang pinunasan nito ng luha. Naghihintay ang mga tao. Nito. Saan? Kiss. Then, what are you waiting for? I've been wanting to taste your lips. Ano, halikan mo ba ako o hindi? As you wish, my wife. Nagulat siya nang bigla nitong hilahin ang bewang niya. At kasunod niyon ay ginawa rin siya ng isang mahaba at malalim na halik sa mga labi. Napapikit siya at dinama ang bawat sandali. Nagsigawan ng mga tao at sunod-sunod ang pag-flash ng mga kamera. Pakiramdam niya, nasa isa siyang romance drama. Parang bida sa isang love story. Isang kwento kung saan siya mismo magbibigay ng happy ending. Isang kwento na para lang sa kanilang dalawa. Makalipas lang ang ilang taon ay nadagdagan ng bagong miyembro ang kanilang pamilya. Sinigurado ni Leonel na palagi itong may oras sa kanya at sa kanyang anak. Yun din kasi ang rason nito kung bakit nag-resign sa showbiz industry. Ayaw daw nitong maging busy na mawawala na ito ng oras sa bubuin nilang pamilya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Shane sa mala fairy tale niyang love story. Wala nang fan na mas maswerte pa sa kanya. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!